Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga hadenero, sinalubong siya ng 2 lalaki galing sa libingan. Sila ay inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami ay palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya ay umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nakakapakinig ng ating banal na misa at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang napakabigat na paratang kay Jesus ang ating narinig mula sa 2 lalaki na inaalihan ng demonyo. Inaalihan o sinasapian ng demonyo. Ang sabi ng 2, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Pansinin po nating mabuti ang nasabi ng 2 lalaki na iyon. At nasabi nila yon dahil sila ay inaalihan ng demonyo. Ibig sabihin, wala sila sa kanilang tamang katayuan. Dahil hindi masasabi ng isang normal na tao ang mga paratang na yon kay Jesus kung sila ay nasa tamang pag-iisip o kung sila ay nasa tamang katayuan. Diba? Parang sinapian ka talaga, no, kapag paparatangan mo pa ang Diyos. No? Talagang siguradong may sapik ka na. No? Wala ka sa tamang pag-iisip kung pati ang Diyos sinusumpa mo. Kung minsan, hindi ba, parang ganito tayo sa Diyos. Akala natin, Diyos ang nagpapahirap sa atin. Kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok, akala natin Diyos ang nagbibigay ng ating mga problema. Kapag nasasaktan tayo, Diyos ang sinisisi natin. Hindi po ba? Kahapon, naalala nyo ba yung kwento na ating pinagnilayan kahapon? Ano yung kwento? Nung sumakay ang mga alaga ng ngamba, mabuti pa nga iyon eh. Yung bagyo at unos sa kwento ay natural cause. 'Di ba? Natural cause. Pero yung mga bagyo,
problema, yung mga unos natin, yung mga hangin na humahagipit sa atin, mga pinagdadaanan natin kadalasan, tayo ang may gawa. Hindi natural cause. Hindi ba? Ba't ka nagipit? Sino may gawa? Di ba? Paano? Hindi ka matapos, hindi ka malubos sa kaka-check out pagka merong sale. Di ba? Bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Sino may kasalanan? Ang Diyos ba? Bakit Diyos ang sinisisi? Sino bang natukso? Sino bang bungangera? No? Minsan ganyan kasi, no? Huwag ka kasi ang ingay-ingay mo lagi. Iiwan ka talaga niyan, no? Bakit ba ganun? No? Minsan lagi ganun, no? Bumagsak sa eskwela. Sino may kasalanan? Ang Diyos ba? Bumagsak sa board exam. Sino hindi nag-aral? Madalas yung mga problema at dinadaing natin, ang may gawa, tayo. Ba't ka may sakit? Wala kang tigil sa bisyo. Kung ano-ano mga kinakain mo. Sino may gawa? Tayo. Pero pag nagkasakit, bumagsak, may problema, naghiwalay, ang sisi sa Diyos. Ang bunton sa Diyos. Na para bang pakiramdam mo, pinahihirapan ka ng Diyos. Pero ang totoo, hindi. Hindi tayo pinahihirapan ng Diyos. Mabuti na lang maunawain ng Diyos. Mabuti na lang hindi tayo pinapatulan ng Diyos. No, siguro no, sa mga iyak-iyak natin, sa mga paninisi natin, kung ang Diyos mapagpatol, sasabihin, sino may kasalanan yan? Buti nga sa'yo. Siguro no? Pero hindi Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya ang nagpapahirap. Hindi siya ang nagbibigay ng pagsubok. Hindi. Ang madalas, tayo ang may gawa niyan sa sarili natin. Dahil hindi gusto ng Diyos na tayo ay mahirapan, masaktan. Sadya lang, hindi natin kayang aminin sa ating mga sarili na kagagawan natin kung bakit nangyayari ang ibinibintang natin sa Diyos. Naghahanap lang tayo ng masisisi dahil ayaw natin akuin ang ating kapabayaan at kalabisan. Pero ang gustong ipahiwatig ng mensahe sa atin, hindi kagustuhan ng Diyos na mahirapan tayo. Sa halip na manisi, manumbat o mag-akusa, bakit hindi na lang tayo humingi ng tulong sa Diyos? Gaya noong inalihan ng demonyo. 'Di ba? Humiling na lang sila, no? Huwag mo kaming puksain. Paalisin mo na lang kami. Hayaan mo na lang kaming sumapi sa mga baboy. Tingnan mo, kahit yun, demonyo, pinagbigyan ng Diyos. Kung ang demonyo na pagbibigyan, ikaw pa kaya? Hello? Kung ang demonyo na pagbibigyan, ikaw pa kaya? Ganyan ang Diyos. Ganyan ang Diyos. At maganda yung kwento sa ating unang pagbasa. Hindi ba? Noong mauhaw, maghirap ang mag-inang Agar at Ismael sa ilang o sa disyerto, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nung mangailangan sila ng tubig, naubos ang kanilang tubig, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Binigyan sila ng tubig. Binigyan sila ng kanilang pangangailangan at kailangan. Mga kapatid, kanya ng Diyos. Kaya hindi masusolusyonan ang mga problema kung tayo ay mag-aakusa, kung tayo ay maninisi. Sa halip, sa gitna ng unos, problema at pagsubok, humiling sa Diyos. Humingi sa Diyos. Di ba? Ito rin naman yung paalala sa atin ng ating Salmo Responsorio. Anong sabi natin sa Salmo Responsorio? Dukhang
Sa Diyos sa Diyos. tumatawag. Ay kanya Saan ba yun? Nakalimutan ko na. Nandito yun eh. Dukhang tumatawag sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. It's a very beautiful reminder. Dukhang tumatawag sa Diyos, sasagipin niyang lubos. Sa oras ng problema, oras ng pagsubok, humingi, lumapit, pumiling sa Diyos. Hindi masusolusyonan ng problema kung meron tayong pang-aakusa. Sa halip, akuin. At matatapos lang ang pagsubok kung aaminin natin ang ating kakulangan. Mawawala lahat ng sakit kung tatanggapin natin ang nagawa natin. Kalahati ng problema natatapos kung mayroong pag-ako, kung mayroong pag-amin. Pero hindi matatapos o masusolusyon ang problema kung ikaw ay maninisi. Amen? Amen. Dahil unang Miyerkules ng buwan, pagkatapos po ng misa ay mesa. No? Meron po tayong donor na magpapakain po sa atin, pero magkakainan po tayo pagkatapos po ng ating nobinaryo o pagnonobena sa mahal na ina ng laging saklolo. Tingnan mo naman, no? Hindi mo pa sinasabi, gutom ka na, may pagkain na agad. Ano po? No, talaga naman, no, pag nagsisimba ka talaga, no, pero hinihinaan ko na yung boses kasi baka dumami tayo bigla eh. No? Hinihinaan ko lang, tayo lang, bilang na kayo. Huwag kayong mag-alala. No? Hinihinaan ko lang yung boses ko. Pero ganyan ang Diyos. Alam niya ang pangangailangan mo. Kung ikaw ang nagkamali, huwag manisi. Akuin. Humingi ng tulong sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.